sinisisi po ng tagapagsalita ni Marcos Jr. dahil umano sa fake news. Kaya mababa ang trust and approval ratings ni Marcos Jr. Pero tandaan natin mga kababayan, hindi naman po naniniwala basta-basta ang taong bayan ngayon sa mga maling impormasyon o fake news na kumakalat sa social media. Dahil marami na ngayong source para mapatunayan po ng taong bayan kung piki po ba o totoo yung mga impormasyon, balita na lumalabas sa social media man at the same time sa mainstream media. Napakatalino na po yung mga tao ngayon. Kaya kung ang taong bayan o yung itong mahigit 2,000 na nagbigay ng kanilang mababa at napakababa na trust in approval ratings kay Marcos Jr., hindi ito dahil sa fake news. Bakit? Palagay ko mga kababayan po natin, ito ay dahil sa nakikita nila na walang magandang ginagawa itong si Marcos Jr. para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino. Mataas pa rin ang bilihin, mababa ang employment. Kumbaga, napakahirap po maghanap ng trabaho. At kita naman po natin, tubig, kuryente, at talamak po ngayon na pamumuntut ng ayuda. Pero, karamihan sa mga Pilipino ay hindi naman nakatanggap. Lalong-lalo na po yung mga nasa laylayan talaga na sinasabi po nila, lahat daw po ay mabibigyan ng tulong mula sa gobyerno. Ngayon, isa pa mga kababayan po natin kung bakit lalong nasira itong si Marcos Jr. No? Ang isa po sa nakita ko kung bakit lalong nasira itong si Marcos Jr. at lalong mababa po ang kanyang ratings. Dahil tila ba naging sunod-sunura na lang ito sa di umano'y babaeng balaka na nagmamaganda sa kanyang at ang kanyang pagpapadala kay President Duterte sa dahig na nagpapakita na isang kahinaan kung bakit isinuko ang dating presidente natin at napakaganda ang ginawa sa ating bansa doon sa mga dayuhan, sa mga puting naglalaway. At ngayon, gusto niya na naman makialam ang mga puting sa ating election na mangyari ngayong May 12, 2020. Panoorin natin ang naging reaction po ng tagapagsalita ng Malacanang. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Okay. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news. Diba mga kababayan po natin, sabihin natin no, ito naman is random naman na pagsusurvey. At tayo nga po no, sa totoo lang ako wala akong tiwala masyado sa survey. Kasi kung binigyan ng mababa at 25% no, trust in approval rating si Marcos Jr., kung ako po yung tatanungin, dapat negative po yung ibibigay kay Marcos Jr. At ano pala yung masasabi ni Claire Castro na fake news no, patungkol sa ating presidente? Fake news po ba na hindi nila natupad ang murang bigas? Sabihin natin, hindi nagbebente. Pero yung murang bigas at yung makakain na, kasi may mga murang bigas na nag-circulate ngayon sa ibang pamilihan o lalo na po sa sinasabi nilang Kadiwa Center, itong Kadiwa ni Marcos Jr., eh hindi naman maganda at halos hindi makain ng tao. Tapos yung patuloy na pagtaas ng tubig, kuryente, yung krimen na nangyayari sa ating bansa, yung pagbabalik ng illegal na droga na kahit sinasabi nila na 29,000 na ng mga barangays ay drug-free na, pero hindi po naramdaman ng taong bayan. Tandaan natin, ang mismong mga Pilipino ang magsasabi kung gaano ka-epektibo ang namumuno sa ating bansa. At yung binigay sa kanya na mababa na trust and approval ratings, hindi yung fake news yan. No? Dahil kung itong false siya, pinalabas nila yan, isigurado mayroon yan silang mga supporting documents na magpapatunay kung sino yung mga taong na randomly interview nila at nakuhanan ng opinion no, at nagbigay ng grado kay Marcos Sr. Kasi kung kami lang kung ako lang tatanungin negative pa kaibigay ko dyan diba? Kasi hindi talaga ngayon kapanipaliwala no, na kaya pong pagandahin ni Marcos Jr. ang ekonomiya natin, ang ating bansa, o yung pamumuhay ng mga Pilipino. At kita niyo naman, yung mga OFW, galit na galit sa kanya. Di ba? Imagine mo, ngayon lang nagkaroon ng zero remittance ang mga OFW. Ngayon lang, no? Nangyari lang po sa Marcos administration dahil sa kanilang pagkukondina sa maling ginagawa ni Marcos Sr. At yung mga kasinungalingan po nila, so isa pa yan. Kaya mahirap na sabihin ni Castro na dahil po sa fake news, mababa ang grado ni Marcos Sr. Di ba? Nagkakalap
katulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, marahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay Grabe, no? Ang daming ang daming pwedeng isagot diyan no? Pwede naman nilang sabihin na sige, no, gampanan namin 'yan kung ano yung mga negatibong komento. Sige, tatrabahuin namin 'yan kung ano yung negative, no, na nakita nila sa amin. Ano yung kahinaan namin? Ano yung hindi pa namin nagagawa, gagawin namin, no? Pero alam mo yung parang nag-shortcut ka na lang. So gawin na lang natin, tapusin na natin yung usapin ng mga mababang trust and approval ratings ni Bongbong Marcos. Sabihin nyo na lang dahil sa fake news. Tapos ang usapan. totoong nagkaroon ng pagsagot. Hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o Dapat ang tanong mo, yung mga respondent na ba ito, nakakatanggap pa sila ng ayuda? Baka hindi pa sila nakakatanggap ng ayuda. Kaya mababa ang ratings na binigay kay Marcos Jr. Tangina, no? Alam mo, Auntie Claire Castro, no? Ikaw kaya, subukan mo pumunta at magkanta ka ng sarili mong survey. Tangina, baka masasapakan ng taong bayan dahil sa pahirap na ginagawa ngayon ni Marcos Jr. sa ating bansa, no? Nakita kasi ng taong bayan, isa rin po nakita ko, no, na rason kung bakit mababa talaga yung ratings ni Marcos Jr. Walang proyekto Ang laki ng pera ng gobyerno kung tutuusin, mga kababayan po natin, no? Billion, trillion. Pero ang nakikita ng taong bayan, nasaan yung patunay na talagang may tinatrabaho si Marcos Jr. sa ating bansa, 'di ba? Kasi yung mga naunang proyekto ni President Duterte, bumagal yung paggawa. Yung iba hindi pinagpatuloy, sila dahil daw China daw yung mga business partner dito o yung mga partner sa mga ganitong proyekto. Pero alam mo yung kay President Duterte, kasi hindi mo kasi kailangan mamili kung sino yung magiging partner mo o yung mag-finance ng mga proyektong ito. Importante magkakaroon po tayo ng proyekto at maayos yung pinag-usapan, no, at ang makikinabang ang taong bayan. So ang hirap nito pag sabihin nila pag China ayaw namin. Pero asan ba yung mga proyekto sa ating bansa na talagang pinipinance ng Europe, pinipinance ng Amerika? So wala naman, mga kababayan po natin. Kaya napakahirap, no? Buti yan dyan yung Japan, yung lagi nagpipinance sa atin. So ngayon, isa pa dito, no? Walang pang bagong proyekto na nakikita po tayo ng mga major project kay Marcos Jr. Pero ang laki ng pundo, DPWH, mga kababayan po natin, no? 1.1 trillion ang kanyang pundo. Pero wala po tayo nakikita na napakaraming proyekto. Nandiyan, may mga repair, no? Yung maayos na daan, bubutasin, tapos kunwari ayusin. Alam mo na, gusto kumita. At tingnan mo yung mga binumbulgar ni Mayor Magalong, no? Natalamak yung corruption ngayon. Itong pamumudmud ng ayuda na sinasabi po ni Congressman Marcolita na halos 10% lang yun ang pupunta talaga sa ayuda. The rest nun ay napupunta sa bulsa ng mga kongresista. So, yan po yung nakikitang pasihan ng taong bayan kung bakit mababa yung grado. Sabi ko nga, dapat negative po yan. Siyempre, yung pamumulitika po nila, na imbis na magtrabaho po sila, gumawa po sila ng paraan para mapapaganda yung ekonomiya ng ating bansa, maparami yung trabaho dito sa ating bansa. Inuuna nila yung mga Duterte. Yung paglulustay nila ng pera sa kanilang confidential fund na hindi naman nila sinasapubliko. Kasi ang sinapubliko nila kay Vice President Sara, 125 million. Paulit-ulit ilang taon nila hanggang magkaroon po sila ng makikitang dahilan na kunwari ipa-impeach sila si BP Sara. Pero kay Marcos Jr. is 4.5 billion. Walang sinasabi. So nakikita ng taong bayan niya na hindi patas ang ginagawa ng administrasyon. At yung kanilang dating kaibigan, taga-suporta nila, nagbigay sa kanila ng suporta at nagpalibing sa kanyang ama, ay sinira niya.
Sa palagay ko, no, maraming dahilan, marami pong pinagbasihan ang taong bayan kung bakit mababa ang gradong ibinigay kay Marcos Sr. At hindi po dahil sa fake news. At kung fake news ang pag-uusapan, baka kailangan ni Claire Castro reviewin ang mga naging pakayag ni Marcos Sr. sa TOGC na sinabi niya walang baril, walang perkas. Sa 5,500 flood control na pinagmalaki niya at marami pa is ang ongoing na flood control, maiwasan na yung baha. Pero daang libo po, hindi naman daang libo, no, mga mahigit 2,000, no, ang nawala ng bahay, no, ang na-stranded, daan-daan yung mga namatay, no. So yan, isa sa mga babasihan. And of course yung murang bigas, droga, krimen. So yan ang tinitingnan ng taong bayan na ngayon ay hindi nila nagagampanan, no, at hindi nila nami-maintain ang inaiwang mga proyekto ni President Duterte. Kaya kini-question po at mahilig magkumpara ang taong bayan, no, kay Marcos Jr. at kay President Duterte na ngayon ay kanyang pinakulong doon sa rahib. Kaya wag niyo pong sisihin na dahil ba sa fake news kung bakit mababa ang ratings ni Marcos Jr. Talagang mahina na presidente itong si Marcos Jr. Period. Okay, maraming salamat and thank you po sa atin.